Magkano nga ba ang sahod ng isang BPS worker o factory worker dito sa South Korea? Dahil marami na nga ang nagpo-post sa social media about sa mga sahod reveal dito sa South Korea. Akala ng iba ay yun na talaga yung sinasahod ng isang factory worker dito. Pero ang hindi nila nakikita ay yung pagod, overtime at mga kinakaltas bago pa mahawakan ng isang factory worker yung sahod niya. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung mga dinedida kung magkano yung expenses at magkano yung natitira sa sahod ko. Ayan. Marami kasing nagtatanong sa akin kung magkano ba talaga yung sinasahod dito sa South Korea bilang isang factory worker. So, sa video na ito, pag-uusapan natin o sasabihin ko sa inyo kung magkano ba talaga yung sinasahod namin dito sa company namin. Kasi dito sa Korea, hindi naman talaga pare-pares yung sinasahod ng mga factory worker dito. So sa video na to, malalaman nyo kung worth it ba talaga magtrabaho dito sa Korea. Bago ko sabihin yan, papakita ko muna sa inyo kung ano yung ginagawa namin dito sa company. So pagpasok ko, sisindi ko muna yung mga makina dito para mamaya magtatrabaho na lang kami. Kasi kailangan talaga maaga kang papasok para yung makina uminit muna siya. Yan, ito kasi yung kailangan painitin para mapagdugtong natin itong mga to at maging frame na siya. Ayan. So ito, meron siyang yung parang temperature. So kailangan niya munang maabot itong red para maging okay na siya, pwede na siyang gamitin. So yan, tumataas siya, di ba? Ang ginagawa pala namin dito is yung mga bintana. Ayan o. Ito, frame pa lang to. Mamaya lalagyan ng salamin. Kagaya nito. So, kagaya nito, ginawa namin kahapon. Lagyan na namin ng salamin. Tapos, gumagawa na rin kami ng yung pinaka-frame ng bintana. Ito. Ayan. Mga nagawa namin. Tapos, meron na rin mang. So, ito yung ginagawa namin dito sa company. Sliding window. Set na siya. Doon ako nagagayat, tapos dito ko siya dudugtungan. Tapos pagka na welding na, nabuo na namin, dito siya buuin. So dito kami naggagayat ng mga salamin. So meron din kami ginagawang mga fix, malalaki to. So tara, samahan niyo muna ako sa trabaho ko, tapos mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung sinasahod ko dito at kung magkano yung nababawas sa sahod namin. So tara. Ang pasok pala namin dito guys is 8:30. Pero pumapasok na ako ng 7:30, 7:45 kasi nga nagbubukas pa ako ng compressor, ng mga makina para pagdating ng supervisor namin, tuloy-tuloy na yung trabaho namin. So ganito talaga sa Korea guys, kailangan maaga ka pumapasok para maaga din makapagsimula sa trabaho.
So itong company pala namin ay family business lang, no? Ibig sabihin, konti lang kami dito. Ang totoo, 2 Pinoy lang kami dito, tapos pangatlo na yung supervisor namin. So, all around yung trabaho namin dito, kaya nakakapagod din talaga. Pero, siyempre, nandito na kami, kaya tinitiis na lang namin. Kung i-compare ko naman yung naging trabaho ko sa Pilipinas, sa tingin ko mas mahirap pa kayo naging trabaho ko sa Pilipinas eh. Tapos mas mababa pa yung sahod. Dito naman, kahit nakakapagod, kahit medyo mabigat, ano naman, worth it naman sa sahod. Baga, sulit naman yung pagod mo. 3 years na ako mahigit dito sa company namin. Next year, matatapos na yung kontrata ko. Hindi ko pa alam kung pababalikin pa kami ni boss. Sana pabalikin pa kami. Kasi nabanggit na rin sa akin ni boss na mag-hire na daw siya ng 2 tao. Saka sa mga nagtatanong pala kung paano mag-apply dito sa South Korea bilang isang EPS worker, so wala tayong ibang applyan na agency. Sa DMW lang talaga tayo kasi government to government process yung pag-apply natin dito. So kapag may mga nag-aalok sa inyo na mga agency na pag nagbigay ka daw ng 100,000, magkakaroon ka na ng employer dito. So malabong mangyari yun, walang ganun guys. So, possible baka ma-scam pa kayo. Kaya, kung ako sa inyo, mag-apply na lang kayo sa DMW. So, yung process nun, magre-register ka, gagawa ka ng e-reg account mo. Tapos, mag-aaral ka ng Korean. Tapos, kapag nag-aaral ka na ng Korean at handa ka na sa exam, mag-take ka na ng exam. Tapos, hintayin mo lang yung schedule na ibibigay ng DMW. Hanggang sa magtuloy-tuloy ka na, makakapasa ka na sa skills test, sa medical, tuloy-tuloy na yon. Pero yung pag-apply dito sa South Korea, medyo may may kaabaan talaga yung proseso. Hindi basta-basta, no? So, kailangan din na mahaba yung pasensya mo sa paghihintay. Kasi hindi naman lahat nakakaalis agad. Yung iba nga, nakakaalis after 1 year, ganyan. Ako nga, 2 years akong naghintay eh, di ba? So, kahit pa paano, kahit matagal yung paghintay, nandito naman na ako. Worth it yung paghintay, guys. Saka mamaya, sasabihin ko sa inyo yung 2 benefits namin dito na talagang malaking pakinabang sa amin ng mga factory worker dito sa South Korea. Pagkatapos kong yung chubki or welding, dito naman, lalagyan ko naman siya ng mga crescent. So, kailangan ko siyang lagyan ng ganito. Yung pinaka-handle niya. Tapos yung sa kawitan niya. Yan. So, panoorin niyo muna akong gawin to. So guys, ito na yung mga ginawa ko. Lagyan ko na siya ng handle. Ayan. May handle na. So gagawin ko dito, dadalhin ko yun dun sa sa kasama ko na gumagawa ng salamin. Nagagaya siya ngayon dun para malagyan na namin ng salamin. At yun, malagyan na rin ng silicone at mamaya magiging okay na to. Tapos pagkatapos nito, ang gagawin namin is yung screen niya at yung pinaka-frame niya. So tara, samahan niyo ako.
So pinabaya ko na sa kasama ko yung paglalagay ng salamin nung ginawa ko kanina. Ngayon naman gagawin ko yung ito. May natirang salamin pa kasi kapon na ginawa namin. Ito. Bibilangin ko lang tong salamin at kung ilan to, yun yung gagawin kong ano niya, pinaka-frame ng salamin na to. 100 pieces yung salamin. So ibig sabihin, 50 na set yung gagayatin ko ngayon. Kasi nga, sa isang set, 2 salamin yung magagamit. Tapos yung mga ginagamit ko dito pala, kinukuha ko sa labas. So mano-mano kong binubuhat yun. Hanggang sa makuha ko na yung sapat na gagayatin ko dito sa makina. Ayan. So tara, magbubuhat muna ako. So yung lunch break namin ay libre. Nag-order lang si boss ng pagkain namin. So ito yung mga pagkain na yung order ni boss. Itlog yung ulam namin. Tapos meron ding sabaw. Meron sabaw. Karamihan ng pagkain dito mga spicy. Sanahin na lang. Kumbaga wala naman kaming choice. Nasanay na lang din kami sa manghang na pagkain. Pero hindi naman palaging manghang. Meron ding hindi manghang. So, tara kain muna ako. So yan, kakatapos ng break time namin. Mabalik ulit ako sa trabaho. Dito kasi sa Korea, hindi naman lahat ng factory worker dito ay pare-pares yung sinasahod, no? Bali, nagkakatalo yan sa overtime, tsaka sa mga expenses sa company. Minsan kasi yung iba may bayad yung tinitirahan, yung iba wala. So mamaya papakita ko sa inyo kung magkano yung kinakaltas sa sahod ko at magkano yung natitira para sa akin. No? So samahan niyo muna ako ngayon at pagpapatuloy ko yung mga ginagawa ko. So yes, ito na yung 50 set na ginahit ko kanina doon. Yan, yung chopki ko na siya. Bale, meron akong na yung chopki na meron akong na welding dyan. Ganito yung itsura. So, mas malaki lang siya dun sa ginagawa ko kanina. Kung titignan nyo, akala nyo marami kaming ginagawa. Pero ito, mga stock lang namin to yung mga yan, no? Yung mga nandyan. Baga, pag nagawa namin to, nalagyan namin ng Yuri, ng salamin. I-stock lang namin dyan para kapag may nag-order, meron agad kaming may di-deliver. So, ganyan yung discount ni boss. So, kung nakikita nyo, ako lang mag-isa dito sa part na to ng company namin. Kasi nga yung dalawang kasama ko, yung bisor namin, tsaka yung kasama kong isang Pinoy, nandun sila sa kabila, sa gayatan ng salamin. Sila yung naggagayat doon. Tatapusin lang namin itong mga ginagawa namin. At mamaya, pagka nasa kwarto na ako, i-explain ko sa inyo at papakita ko sa inyo yung sinasahod ko dito sa Korea. Kung ano yung possible na sahurin mo dito sa Korea. Para magkaroon ka ng idea. So, abangan mo na lang at magkita tayo mamaya ulit. So, ito na nga, sasabihin ko na sa inyo yung sahod ko dito sa South Korea bilang isang factory worker. Pero disclaimer lang muna, baka kasi isipin nyo na ipinagmamayabang ko yung sahod ko sa inyo. So hindi ito para ipagyabang, no. Para masagot ko lang yung mga tanong ng mga nagko-comment sa mga videos ko kung magkano nga ba talaga yung sinasahod ng isang factory worker dito sa Korea. Gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung magkano ba talaga yung totoong kinikita ng isang factory worker dito sa South Korea. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo na yung sahod ng isang EPS worker o factory worker ay depende pa yan sa company. Kasi nga, merong mga company na malakas at merong company na mahina. So, ibig sabihin, nakadepende pa yan sa overtime. So, dito sa amin naman, wala kaming ganong halos overtime. Kasi nga, family business lang itong napasukan ko at magkaka-overtime man kami siguro minsan lang sa isang buwan, ganyan. Tapos ano pa yun, rush pa. Hindi kami talaga nag-overtime dito. Ibig sabihin, minimum lang yung kinikita ko. At bago ko sasabihin yung exact na sinasahod ko dito at kung magkano na lang yung natitira sa akin, sasabihin ko din muna sa inyo yung mga dinededuct sa akin para at least alam nyo din kung ano yung mga dinededuct nila sa mga sahod namin dito. Tapos kung magkano yung dinededuct nila dun sa dalawang benefits na sinasabi ko sa iyo na pagdating ng araw, pagka natapos na yung kontrata mo, mapapakinabangan mo yun at makukuha mo yun bago ka umuwi sa Pilipinas.
So ipapakita ko na lang sa screen. So ito yung dalawang benefits na sinasabi ko kanina na makukuha bago ka umuwi ng Pilipinas. So ito yung Twedgicom at yung Kungmin Yongkong. So yung Kungmin, yan yung national pension. Tapos yung Twedgicom naman, yan yung pinaka severance pay mo o back pay na bibigay yan ng boss natin o ng employer. So dito sa payslip ko, sa Kungmin, pinakaltasan ako ni boss ng 91,930 won. So roughly mga nasa 3,000 to 4,000 pesos yan. At itong Gonggang Buhom naman, ito yung health insurance. Kinakaltasan ako ni boss ng 74,690 won. So nasa mahigit 2,000 pesos din. So wala kaming Kuyong Buhom o yung employment insurance. So yung nandito sa baba ay mga tax na lang yan. So yung tax namin nasa mahigit 40,000 won o sa pera natin nasa mga 1,700 to 1,800 pesos. Tapos yung Twedgicom naman is makukuha mo yun sa mismong employer mo pagka paalis ka na. Yung 3 months na itatrabaho mo pa dito, dun mo kukumputin yung magiging Twedgicom mo o yung severance pay mo. So kapag nandito ka naman na sa Korea, malalaman mo din yun kung paano. So yung monthly na nade-deduct sa sahod ko is nasa 210,620 won. So mga nasa 8,500 to 8,600 pesos yan sa pera natin. At ang minimum wage ngayon dito sa Korea, yung latest ngayong 2026 ay 2,156,880 won. So 40 hours per week lang yan. At kung i-compute natin yan o i-convert natin yan sa pera natin, nasa roughly 86,000 to 87,000 pesos. Depende pa kasi yan sa palitan. So yan ang minimum wage dito sa South Korea ngayon. So sa lahat yan. Pero ako naman, dahil nga sa medyo may pakinabang na ako dito sa company namin, sinubukan ko dati na kausapin yung boss ko na itaas kahit konti yung sahod ko kasi nga wala kaming overtime. At ayun, pumayag naman siya at dinagdagan niya ng 200,000 won yung sahod ko. So ang naging sahod ko na ngayon is 2,360,000 won. So, ima-minus natin kanina yung mga deduction sa yung mga benefits. Ang magiging total ng sahod ko, yung matitira is 2,150,000 won. So, sa pera natin, nasa 86 to 87,000 pesos yan. So, wala pang overtime yan. At pagkatapos kong matideduct yung mga benefits at yung mga tax, ima-minus ko naman yung monthly allowance ko, which is 800,000 won. Kasi nga medyo may kamahalan din yung mga bilihin dito sa Korea. At syempre, naglilingkod din ako sa Diyos. Meron din kaming ginagamit na allowance para sa paglilingkod namin. So, ang matitira na lang ay 1,350,000 won. At yung 350,000 na natitira is pinapadala ko na yan sa mga magulang ko sa Pilipinas para may allowance naman sila doon. So, ang magiging savings ko na lang monthly is 1 million won. So, nasa 40k to 41,000 yan. Depende yan sa palitan. Grateful na ako sa ganyang halaga kasi nga hindi ko naman yan kinikita dati sa Pilipinas. Tsaka itong sinasahod ko dito sa company namin, hindi naman talaga siya ganun kalaki, no? Compare sa ibang mga factory worker dito na sobrang laki talaga ng sinasahod nila kasi nga marami silang overtime. So, hindi naman ibig sabihin yun is nalulungkot ako. Ang sa akin is kontento na ako sa sinasahod ko dito compare sa sinasahod ko dati dyan sa Pilipinas. Kasi nga, magkano lang yung sinasahod ko dati? 350, 380 per day yun, di ba? So, compare ngayon na medyo nakakasahod na ng mas malaki,